Kamakailan po ay napabalita yung naging hatol kay Janet Lim Napoles at sabi po sa balita, aabot ng 100 years ang kanyang sentensya. So makukulong po siya ng aabot ng 100 years. Alam po natin pare-pareho na sa time ni Pinoy nahuli o naipakulong si Janet Lim Napoles. Pero ang laging sinasabi ng mga taga-kabilang kubol, mahina daw sa paglaban sa korupsyon si Pinoy, no? Sinasabi ng mga DDS na mas magaling daw si dating Pangulong Duterte sa paglaban sa korupsyon kumpara kay President Pinoy. Pero ano po ba yung totoo? Alamin po natin yung totoo para nang sa ganun, alam po natin kung paano sasagutin kapag nakakita tayo ng ganyang narrative na sablay si Pinoy sa paglaban ng korupsyon or mas talamak ang korupsyon ng time ni Pinoy kumpara sa time ni Duterte. So ibabahagi ko po sa inyo itong impormasyon na ito para alam niyo kung paano po sasagutin ang maling naratibo na yan. Ano po? Ang impormasyon pong ito ay galing sa Corruption Perception Index ng Transparency International. Ayan po yung website. So titignan po natin yung ranking ng Pilipinas sa bawat taon ng panahon ni Pinoy at ng panahon ni Duterte. So malalaman natin sa mga taong titignan natin kung gaano kagaling ang reforma at paglaban sa korupsyon ni Pinoy at ni Duterte. Umpisahan natin noong taong 2010 nung pumasok si Pinoy. Noong 2010, ang ranggo ng Pilipinas ay nasa rank 146. Tandaan nyo po, rank 146. Noong 2011, nag-improve ito sa rank 129. Ang laki ng itinalon, no? Ang laki ng improvement from 146 to 129. Noong 2012, nag-improve ito sa rank 105. Ang laki din ng itinalon. From 129, nag-improve sa 105. Noong 2013, mas lalong nag-improve. From 105 noong 2012, ito ay nag-improve sa 94. So, pasok na sa top 100. By the way, kung di ako nagkakamali, out of 180 country ito or 170 plus countries. So, 2013, naging rank 94. At ito yung pinaka magandang ranking ng Pilipinas noong time ni Pinoy noong 2014, naging rank 85. Medyo bumaba tayo sa rank 95 noong 2015 bago bumaba si Pinoy sa kanyang posisyon. Ngayon, tingnan naman natin si Pangulong Duterte. Tingnan natin ang performance niya. Noong 2016, rank 101 ang naitala. So, from 95 noong 2015 na iniwan ni Pinoy, naging 101 noong 2016. Ibig sabihin, lumagapak. Noong 2017, kay PRRD, lumagapak lalo from 101 to 111. Pero nakabawi noong 2018 from 111 to rank 99. Pero lumagapak ulit noong 2019 at bumaba ang ranggo ng Pilipinas o ranking ng Pilipinas sa 113 noong 2019. Noong 2020, lalong bumagsak ang ranggo ng Pilipinas from rank 113 noong 2019, bumaba ang ranggo sa 115 noong 2020. At noong 2021, bumagsak ang ranggo sa 117. Kung 2022, ibigin natin to kay BBM. Ito ay 116, rank 116. So, wag natin isama yan. So, in other words, nung umupo si Pinoy noong 2010, ang ranggo ng Pilipinas ay 146. Pero noong 2015, iniwan niya ito sa rank 95. So, ibig sabihin, malaking improvement po yan. So, isubtract nyo na lang. Ganyang kalaki ang improvement ng Pilipinas noong panahon ni Pinoy pagdating sa paglaban sa korupsyon. Pero yung the best na taon kung saan talagang na-improve ni Pinoy ang paglaban sa korupsyon, ang ranking ng Pilipinas sa Corruption Perception Index ay noong 2014 nag-rank tayo na 85. Sa panahon naman ni Duterte, nung pumasok siya, 101 ang ranggo, umalis siya noong 2021, 117. Ang best rank na naitala niya is noong 2018, which is 99, no? So, yung mga impormasyon na yan ay available po sa website na ito. Pwede nyo pong tignan ng personal ng inyo pong makita. So, yan po ay nagpapakita kung gaano ka-effective ang isang presidente sa kanyang reforma at sa paglaban sa korupsyon. Kung ako tatanungin nyo, evident na mas effective ang paglaban ni Pinoy sa korupsyon. Yung reforma ginawa niya ay mas effective, no? Hindi kamay nabakal si Pinoy, hindi palamura, hindi nagpapakita ng tapang, pero nakita natin yung resulta, yung effectivity ng reformang ginawa niya. On the other hand, pagdating kay PRRD na sinasabi nilang matapang, talagang kinakatakutan. Kung ikukumpara natin ang ranking niya sa mga naging ranking ni Pinoy, year by year, mas mababa po ang ranking ni PRRD. Ang Corruption Perception Index, naniniwala ako na ito ay tinitignan ng mga investors, mga foreign investors, at ng mga creditors, no? Tinitignan nila ito, kinukonsider nila ito kung matino ba or maayos ba ang ranking ng isang bansa o ng Pilipinas pagdating sa paglaban sa korupsyon.
Kung lagapak, syempre, iisipin nila or siguro sasabihin nila sa sarili nila, tatanungin nila ang sarili nila, lagapak ang ranking ng Pilipinas pagdating sa paglaban sa korupsyon. Karapat dapat ba tayo mag-invest sa kanila? 'Di ba? So naniniwala ako doon na kinoconsider yan. Ganun din sa mga creditors, yung mga nagpapautang. IMF, ADB, World Bank, no? Asian Development Bank. Naniniwala ko na tinitignan nila ang ranking ng bawat bansa. At tinitignan nila, kinoconsider nila yan kung karapat dapat bang pautangin ng isang bansa, no? Kung matino ang ranking, maayos, less corrupt, at nalalabanan ang korupsyon, effective ang reforma, syempre, magiging masigla silang magpautang sa bansang yon. Dahil alam nila na ang ipapautang nila ay mapupunta sa kapakinabangan at kapakanan ng mga constituents ng gobyerno sa bansang yon at hindi mapupunta sa bulsa ng mga iilang politiko, no? Kaya naman noong panahon ni Pinoy, na-upgrade ang credit rating ng bansa natin. Alam natin pare-pareho yan, no? So naniniwala ako na tinitingnan niya ng mga nagpapautang sa isang bansa kung karapat dapat bang pautangin ng bansa, no? Kaya noong time ni Pinoy, na-upgrade ang credit rating ng bansa. Hindi man nangutang ng malaki si Pinoy. Alam naman natin na napakalit ng utang na halaga na iniwan niya kay PRRD. Ang katotohanan pa nga ay nakapag-iwan siya ng extra budget para kay PRRD na mahigit 1 trilyon kung di ako nagkakamali. Then, nung time ni PRRD, bumaba ang ranking ng Pilipinas sa Corruption Perception Index, lumala ang utang, lumaki ang utang, at the rest is history, no? So, kung ako tatanungin nyo, hindi totoo yung narrative ng mga taga-kabilang kubol or ng mga DDS. Base sa mga impormasyon na pinakita ko sa inyo, hindi totoo na mas magaling si PRRD sa paglaban sa korupsyon. Ito naman po yung legit na information eh. Yan po yung data. Yan po yung paniwalaan natin. Mas effective ang reforma ni Pinoy at kitang-kita naman. Malalaking pangalan ang pinakulong niya. Hindi nga lang natin alam kung bakit nakalaya yung iba. At ito nga po, ang pinaka-latest si Janet Lim Napoles nung pinakulong nila Pinoy. Ayan po ang sentensya. No po. So, kayo na po ang umusga. Kayo na rin po ang mag-research. Pero legit po yung mga pinapakita ko sa inyo. So, ganyan po tayo lalaban sa mga maling naratibo. Mga maling impormasyon ay kinakalat, no? Para lamang magkalat ng kasinungalingan or hindi totoong impormasyon. Dapat po tayo mag-pushback at dapat po tayong lumaban. I-search nyo lang po sa Google ang title ng website nito at makikita nyo po doon. Pati yung mga nakaraang taon before kay Pinoy, makikita nyo. No? Pwede nyo i-search, no? Andyan lang naman po yan. So, ano pong masasabi nyo sa mga ibinahagi kong impormasyon sa inyo? Naniniwala ba kayo sa narrative ng mga taga-kabilang kubol na mas effective daw si PRRD kaysa kay Pinoy? Considering this legit information na ipinakita ko sa inyo, lagyan nyo lang sa comment section below ang inyong opinion. Huwag nyo kalimutang i-like ang video at magkita-kita tayo sa susunod kong video. Salamat po.